Please like, share, and subscribe to Kalingap JP for more videos. Magandang araw po mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na siyempre sa ating mga masusugid na viewers, listeners at sa ating mga tunay na bayani, ang mga OFW, mabuhay po kayo. Ngayon mga kalingap, pag-uusapan natin ang mainit na usapin tungkol sa plano ni Papa Eds sa buhay niya. Ano nga ba ang mga balak niya? Yan ang ating tatalakayin at aalamin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong kwento at balita tungkol sa EDSILAG team. At syempre, bago tayo magbigay ng ating komento o opinion, panuorin muna natin ang buong video para mas maging patas at akma ang ating mga sasabihin. Tuloy-tuloy din nating suportahan ang matubang family, sina Kuya Bal Kalingap Rob, at ang buong Team Kalingap sa kanilang walang sawang pagbibigay saya at tulong sa ating mga kababayan. Kaya tara na mga Kalingap, simulan na natin. Marami ang nagulat dito kasi parang biglaan yung announcement ni Kalingap Edu. Pero sa video na to, pitinan natin mismo kung ano ang sinabi niya. Magbibigay ako ng reaksyon at pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa Kalingap. Marami ang nakapansin na medyo bihira na siyang makita sa mga content. Tapos heto na nga, nagsalita si Papa Eds ng mga katagang may iba akong plano sa buhay ko ngayon. Sa tagal niyang nagtrabaho at tumulong, hindi ba nararapat din naman niyang magmuni-muni at magplano para sa sarili niya? Kasi minsan, kahit gaano kabuti ang ginagawa mo, kailangan mo pa rin ng panahon para sa sarili mong paglago. At dahil dito, marami ang nagtaka, iba-iba agad ang loving reaction ng followers niya. May mga nagsabing baka ililipat siya ng content, direction. May iba namang nagsabi, baka gusto lang niyang mag-focus sa family or personal na buhay. Wow! Alam mo yung simple lang pero ang lalim ng kahulugan. Parang sinasabi niya na gusto niyang gumawa ng ibang bagay. Lumabas sa komportabling lugar. Ang gusto kong bigyan diin dito mga Kalingap ay yung importansya ng sarili. Sariling paglago. Si Kalingap Edu, sa dami ng taon niya sa pagtulong, sigurado akong marami siyang natutunan. At kung gusto niyang sumubok ng bagong pagkakalibangan, baka gusto lang niyang ilagay yung mga natutunan niya sa mas malawak na paraan. Ang buhay kasi parang content din. Kung paulit-ulit, minsan nakakapagod, pero kung binabago mo, mas nagiging exciting. Kung akong tatanungin, normal lang yan. Lahat tayo may panahong gusto nating baguhin ang direksyon ng buhay natin. Pero dahil public figure si Papa Eds, syempre mas maraming mata ang nakatingin. Baka gusto lang ni Papa Eds na lumago bilang individual. Baka gusto niyang gumawa ng sarili niyang proyekto o sumubok ng iba pang paraan ng pagtulong. So, posible ba na ito ay pagkapalawak lang? Baka gusto niyang mag-level up sa kanyang content, magdegosyo o magkaroon ng bagong advokasya. Kung tutusin, matagal na rin siyang nagbigay ng oras sa mga pagkalingap sa mga mahihirap at content din. Siguro, ngayon, gusto naman niyang bigyan ng oras ang sarili niya o pamilya niya. Ang importante, tuloy lang ang pagiging inspirasyon ni Papa Eds, pwedeng gumawa ng kabutihan kahit saan. Ay tara, pakinggan natin mismo yung sinabi niya. Any age pwede ka mag-work dyan sa atin, may age limit. Ayoko mag-work guys, ayoko, nakakapagod. Ayoko mag-work. Gusto ko na lang maging tambay. Kailangan ko mag-work. Iba ang aking plano sa buhay. Hindi ako magtatrabaho ng matagal. At ayun na nga po mga Kalingap. Kaya pala nasabi ni Papa Eds
na may iba siyang plano sa buhay dahil habang nagla-livestream siya ay may binati siyang isang viewer at nung nabanggit na 40 years na nagtatrabaho sa ibang bansa, napakomento si Papa Eds, parang napaisip talaga siya. Kasi isipin mo yung tagal, 40 years na malayo sa pamilya, puro trabaho, puro sakripisyo. At dun niya biglang nagsalita si Kalinga Edu. Sabi niya, ayaw o magtrabaho dahil ito ay sagyang nakakapagod. Ayun, doon na nagsimula yung magandang usapan nila tungkol sa buhay. Sa buhay trabaho. At kung ano nga ba ang tunay na sukatan ng tagumpay? Ang ganda nung sinabi ni Kalinga Edu kasi totoo siya. Sa panahon ngayon, marami sa ating mga kababayan ang nakasanayan na magtrabaho, lalo na sa abroad. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. May pamilya silang pinapaaral, may pinapagawa sa bahay, may pangarap para sa mga anak. Pero minsan, dahil sobrang tutok tayo sa pagtrabaho, nakalimutan na natin na may hangganan din ang katawan natin. May limit din ang oras. Kaya tama si Kalinga Edu. Hindi masamang magsimikap, pero dapat may plano rin tayong magpahinga, mag-enjoy at magpasalamat sa buhay. Kung tutuusin yung 40 years na abroad na yun, grabe, yung sakripisyo. Isipin mo ilang Pasko ang lumipas na hindi kasama ang pamilya. Ilang birthday ang nalagpasan. Ilang pagkakataon na gusto mo sanang umuwi pero hindi pwede kasi may trabaho. Pero sa kabilang banda, dapat din nating pahalagahan yung mga tulad nila dahil sina ang tunay na bayani, tahimik pero matatag. Pero sana rin, gaya ng sinabi ni Kalinga Edu, dumating yung araw na hindi na kailangan ng Pilipino na umalis para lang mabuhay ng maayos. Minsan kasi nauubos talaga tayo sa sistema. Parang naagawian na lang natin, kumising, trabaho, uwi, tulog, ulit-ulit, nakaka-burn out din talaga. Aminin natin, may punto si Papa Ed, sino ba namang gustong mapagod, diba? Pero kasi ito yung masakit na katotohanan. Lahat ng bagay sa buhay may pagod. Kahit hindi ka magtrabaho, mapapagod ka rin. Mapapagod kang walang pera. Mapapagod kang humingi. Mapapagod kang walang direksyon. So parang pipili ka lang kung anong pagod ang gusto mo. At dito nagiging interesting si Papa Ed. Sabi niya, kailangan ko rin magtrabaho. Pero ayaw kong magtagal kasi may iba akong plano sa buhay. Okay yan. Ang mahalaga, may kamalayan siya. Hindi niya sinabing forever tambay. Ang sinabi lang niya na temporary lang yung pagtatrabaho. At sa totoo lang, ganon din naman ang karamihan sa atin. Inagawa lang natin ang trabaho ngayon para punduhan ang pangarap. Yung iba gusto magtayo ng negosyo. Yung iba gusto din maging content creator. Yung iba gusto mag-aral ulit at marami pang ibang pangarap. Pero ang importante, wag mo lang gamitin yung may plano ako. Bilang palusot tara, hindi gumalaw ngayon. Kasi walang plano, nagkakatotoo kung wala kang ginagawa habang nagpaplano. So kung si Papa Eds may plano siya, nakakatuwa. Pero malalaman natin sa susunod na mga araw kung ano nga ba ang plano ni Papa Eds. Kaya mga kalingap, huwag natin kalimutan magpahinga at maging masaya.